Ay, teka, hindi ko pala nalakasan yung volume dito. Brother, good morning. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Okay, wala. Okay, next tayo. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. So medyo matagal akong hindi nakapag-live. Inuna ko muna yung kalusugan ko. Kaso hindi ko kayo matiis eh. Ewan ko yung sore throat ko hindi natatanggal. Hindi ko rin maintindihan eh. Antibiotic na ako lahat eh. Hindi ko alam kung tuloy kung bacterial ba to, viral infection ng putang. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Ayaw matanggal. Alam mo yung okay ngayon huhupa, tapos bukas andyan na naman. Tapos huhupa, tapos babalik na naman. Ilang ano na eh, 2 linggo na yata halos to eh. Good morning. Ano to? Aishik. Taga saan ka? Wala rin. Okay, next na tayo. Ito, JL. Good morning, brother. Taga saan ka? Tugo, taga Antipolo po. Kapitbahay. Holiday pa lang ngayon, no? May 1. Okay. Ano tanong mo, brother? Nakalimutan ko po. Nakalimutan. Sige, bumati ka na lang muna. Bati ka, sino gusto mong batiin? Nakalimutan mo rin babati mo. Binibati ko po, taga Antipolo. Okay. Sige. Salamat. Ayun, wala na siya. Bye-bye. Okay, next na tayo. Next, mukbang. Babae yata ito. Good morning, mukbang. Taga saan ka? Good morning, sir. Brother pala to. Morning, brother. Taga saan ka? Taga Marikina, sir. Marikina. Okay. Ano tanong mo, brother? Wala naman, sir. Napapanood ko lang video nyo na nabibilib ako. Kasi yung project mo, tingin ko na malapit ka na sa tagumpay mo. Yung malapit mo na mga province. You're doing great. Nakaka-relate din ako, sir, kasi HRM din ako eh. Kaya may alam ako sa restaurant, magpatakbo. Putang ina, hindi madali itong ginagawa ninyo. Hindi ako natutuwa rin sa putang ina negosyo na ito. Hindi ko talaga gusto yung negosyo ng pagluluto. Hindi masaya. Tips sa ambience lang siya. Pero hindi ko magbibigay ng tips sa masaya lang yung kakain eh. Yun yung masaya, yung kakain na. Pero yung magluluto, ayoko talaga nun. Anyways, baka may tanong ka, brother. Go. Nawala ka na. Okay, next na tayo. San Marcos. Tanghalian na pala, tanghalian. Good morning, brother. Taga saan ka? Hi, from Marawi po. Marawi, Sir. okay. Anong tanong mo, brother? Wala po. Bati ka muna. Bati ka muna. Sino gusto mong batiin? I-shoutout mo na lang ako. Okay. Na sa akin yun. Sapat mo sa akin. Sige. Shoutout sa'yo. From Marawi, Basag Mantal. Okay, ayos. Opo. Ay, sorry. Napindot ko. Akala ko okay gani. Okay. Jan Cyril. Doon tayo sa mga tanong nyo. Pagsilbihan muna natin kayo. Kaya naman ako nag-live para mapagsilbihan kayo. Yung bate, ayos lang yun. Pwede yan pagkatapos ng tanong. Pero mauna muna yung tanong kasi yun yung may pakinabang sa inyo. Brother, hey, good morning. Ano tanong mo? Oh, brother. Rinig ba ako, brother? Malakas. Ano, brother? Magbibigay lang sana ako ng background sa itatanong ko. Ano po kasi ako, brother? MCGI po ako dati. May nakita po akong mali. Yung kay Brother Daniel po. Sabi po kayo sa Biblia, di ba? Kailangan daw po ng religion. Ngayon po, free thinker po kasi yung ngayon gaya po ninyo. Paano po kaya ako ulit makahanap ng religion? Yung mga religion po na
ngayon tinalo na po ng dating puno po namin. Okay. Nakikita ko nga yan. Actually, maraming MCGI na pumupunta rito. Isa nga sa mga pagtataka ko sa inyo, bakit yung, alam mo yun, nasira yung pananampalataya nyo, as in, yung mga umalis, dahil dun sa mga maling ginagawa ng mga tao. Wherein, hindi naman yung mga gawain ng mga tao ang sinampalatayanan nyo in the first place. And this goes for all religion. Lagi ka talaga makakakita ng mga taong may diferensya o gali. Lagi ka makakakita ng mga taong may ginagawang mali. Pero hindi ka naman dun sa gawain sumampalataya. Hindi ka rin sa tao sumampalataya. Sumampalataya ka dun sa aral. Di ba 7:17 ng Juan? Kung sino man ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa akin sarili. Ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalhatian. Ang humahanap ng kalwalhatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ang sinampalatayanan dyan, sa lahat ng religion, supposed to be aral. Hindi tao, hindi rin gawain ng mga tao. Kasi, alam mo naman brother, wala namang matuwid sa lupa na gumagawa ng matuwid at hindi nagkakasala. Alam mo yun brother. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao may masamang ginagawa. Pero ang bottom line yan, hindi naman yung gawain ng mga tao at saka yung mga tao ang sinasampalatayanan sa pagpasok mo sa isang religion. Ang sinasampalatayanan yung aral. And this goes for all religion. Kay Muslim ka, o datindaang ka, o Katoliko ka, o kahit na ano ka pa, ang sinasampalatayanan yung aral. Pag yung aral mali, alam mo na may problema. Pero pag yung aral tama, alam mo na rin na dapat doon ka talaga kahit mali pa gawain ng mga tao. Kaya sabi mo, bakit yung una bang iglesia, meron bang mga maling gawain? Oo, may mga maling gawain doon sa unang iglesia, baka hindi mo lang alam. Hindi ko alam kung hindi mo alam yun, pero may mga maling gawain doon sa unang iglesia. Di ba, basahin mo yung sulat sa Korinto, ang dami doon pinagagalitan eh. Pag binasa mo yung unang Korinto, pag binasa mo yung ikalawang Korinto, tinan mo, pinagagalitan ni Pablo yung mga kapatid doon. Bakit? Mga may maling gawain nga sila eh. Diba? May mga tinanggal pa nga si Pablo sa sulat niya lang eh. Paano? Kasi yung madrasta niya, tinitira niya. Hindi ko alam kung alam ninyo na, pero may ganun sa Biblia. Madrasta niya, tinitira niya. Merong ganun sa Biblia. Ngayon, sinabi ni Pablo, hinatulong ko, ayan, sige, hinatulong ko na yan, nagaya ng paghatol ko, nagaya ng parang ako'y nasa harap din ninyo. Wag man, sa mga ganyang klase ng mga tao, wag man lamang kayo makikain. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. O ano ibig sabihin? Doon mismo doon sa unang iglesia, may mga maling gawain din yung mga tao ron. Pero hindi naman kasi yung gawain ng mga tao na tama o mali, at hindi rin yung mga tao ang sinampalatayanan mo. Ang sinampalatayanan mo dyan, aral. Eh tignan mo ngayon, naliligaw ka, hindi mo ngayon alam kung saan ka pupunta. Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi ka maliligaw brother kapag ka-aral ang pinagbasihan mo. Kapag ka nakasulat, alam mo na. Ganun. Ganun yung simpleng konsepto eh. Hindi naman ganun kakomplikado yung pagrelihiyon eh. Ang pagbabasihan mo, aral. Ano nakasulat sa Biblia o ano nakasulat sa Quran, depende na lang kung anong pinaniniwalaan mo doon sa mga librong yun. Ganun ang pag alam ng totoo, brother. Yun ang sagot ko ron. Baka nagkamali ka, ang sinasampalayata, ang tinitignan mo yata, ang gawain ng mga tao. Eh, in fairness naman sa dating daan, di ba? Kung makikita mo naman, in comparison sa ibang mga religion, yung dating daan ng isa sa mga pinakamaraming matitinong gawain sa lipunan eh. Kumpara mo naman sa ibang religion, ibang religion, kampi-kampi. Yung ibang religion naman, sobrang luwag sa mga miyembro nila, nagkakalonyaan na yung mga miyembro nila, wala silang pakialam. Nagiinuman na yung mga miyembro nila, wala silang pakialam. Diba? Naggagaguhan at naglolokohan na at nagtatarantaduhan na yung mga miyembro nila, wala silang pakialam. Diba? Napakaraming ganyan religion eh. Tingnan mo, ang Katoliko nga, hindi na nag-e-excommunica sa panahon ngayon eh. Wala akong nabalitaan sa Katoliko na nag-e-excommunica pa ang Katolisismo sa panahon natin ngayon. Kahit anong gawin mo, basta magsimba ka. Ganun ang bagsakan ngayon eh. Ganun din ang Baptist. Meron pa nga sa Baptist, once save, always save eh. Diba? Ang pagbabasihan mo, aral brother, hindi yung gawain ng mga tao. Kasi yung mga tao, in general, nagkakasala at nagkakamali. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Salamat, brother. Alam ko yun, nabalitaan ko yun. Maisingit ko lang. Oo, alam ko yun, nabalitaan ko yun. Kompleto nga detalye ko tungkol dun eh. Yung tungkol dun sa yung tungkol dun sa Brazil. Kompleto detalye ko ron. As in, may mga documents pa sa akin dito. Kompleto detalye ko dyan. Kung paano kompleto ang detalye ko sa iba't ibang mga religion, kompleto rin ang detalye ko dyan sa Brazil. Yung sa nangyayari dyan, nabalitaan ko yun. Tapos ang na-conclude ko dun, tao-tao yan. Sino may diferensya? Aral ba o tao? Pinangaral ba ni Soriano na na mag-inom ng alak? 'Di ba?
Ang bottom line yan, kung sila nagbebenta, pabayaan mo silang magbenta. Problema nila yan, kasalanan nila sa Diyos yan. Ganon yun eh. Problema nila yan, kasalanan nila sa Diyos yan. Kung pinagtatakpan, problema na rin nila yun, kasalanan din na nila sa Diyos yun. Bakit? Sino ba namang malinis? Di ba, makakalimutan, si Solomon, propeta rin naman, pero tinan mo, 1,000 asawa. Inutos ba ng Diyos na mag-asawa siya ng marami? Hindi. 17 ng Deuteronomio, wag din naman siyang mag-aasawa ng marami. Tignan mo naging ending ni Solomon. Partida, pinakamatalinong taong ginawa pa ng Diyos yun, pero nagalit sa kanya ang Diyos. Propeta rin siya. Di ba? Kaya kailangan consider mo yun. Si David, nag-asawa ng may asawa na. Di ba? Tapos yung asawa na babae, kinuha niya, yung asawa na lalaki, inilagay niya sa front ng gera para mapatay doon para sa kanya na yung babae. Di ba? Si Pedro nanaga. Kung gano'n ang basihan mo na, hindi, may ginawang masama yung tao, may ginawang masama yung leader. Okay, so yun pala ang basihan mo. Ang labas ngayon, ay, si Kristo. Ano nangyari? Anong ginawa? Tinaob yung mga lamesa ng mga maniningil ng buwis. Tapos, nanghataw pa. Ganyan ba anak ng Diyos? Nanghahataw. Gano'n ang labas nun, di ba? Ganyan ba ika ang mga alagad ni Kristo? Nananaga ng tenga? Di ba? Ganyan ba mga alagad ni Kristo? Nagnanakaw ng salapi? Di ba si Judas, yun ang unang atraso, nagnakaw? Yun ang unang atraso ni Judas eh. Tapos kahuli-hulihan sa sobrang kasakingan sa pera, pati Diyos, pati Kristo niya, pinagkalulo para ibenta. Di ba? Hindi ganun ang logic, brother. Hindi dahil nagkamali ang tao, mali na rin pati aral. Hindi ganun. Kasi tinan mo, alam ko naman naririnig ko, nababalitaan ko yung sinasabi nila na parang may nagtitinda daw ng alak sa Brazil, samantalang bawal yun. Tapos merong doon, yung Area 52, na parang nightclub ang itsura, samantalang bawal yun. Kung sila gumagawa ng ganun, di pabayaan mo sila. Pagsisisihan naman nila sa Diyos yung pagdating ng panahon eh. Pero tignan mo yung aral. Inaral ba na magtayo ka ng nightclub? Inaral ba magbenta ka ng alak? Di ba? Hindi naman eh. Hindi naman nila binali yun eh. Yung parte na yun ng aral, okay, ayos. Hindi nila binali yung parte na yun ng aral. Kung sila nagkamali, problema nila sa Diyos yan. Matuto kayo ng konsepto na ang tawag compartmentalization Pilipinas. And this goes hindi lang sa religion, pati sa mga tao in general. Matuto kayo ng konsepto ng compartmentalization. Parang halimbawa, may nagtanong sa akin dito kanina, galit pa daw ba ako kay Bugoy? Hindi ako galit kay Bugoy. Compartmentalization. Yung konsepto na merong iniaaral si Bugoy tungkol sa mga tao na parang hustle, grind, okay yun, panalo yun. Pero tungkol sa iniaaral niya, tungkol sa Diyos na wala raw sinabi si God na wag kang mag-asawa ng marami, yun tutol ako dun. Compartmentalization. Ihihiwalay mo yung mga bagay na tinututulan mo at saka mga bagay na sinasang-ayunan mo sa isang pirasong tao. Ganon yung konsepto. Hindi automatic yan na dahil may maling gawain ng tao, mali na rin pati aral niya. At hindi rin naman automatic yan na tama ang gawain ng tao, tama na rin pati aral niya. Hindi ganon, brother. O baka hindi mo lang na-consider yun. Yun nga yung sinasabi ko rin sa mga ibang lumabas eh. Okay, sige, ano ginagawa nyo? Pinalalabas nyo mga membro dyan. Okay, sige, clap sa inyo, pinalalabas nyo membro. Bakit? Kasi sabi nyo, masama gawain ng mga leader. Okay, masama gawain ng mga leader. Ang tanong ko sa inyo, saan nyo dadali membro? Diba? Saan nyo dadali yung membro? Hindi ko rin maintindihan eh. Ang gulo eh. Tinan mo, okay, clap, diga. Meron na kayong pinaniniwalaan. Ano paniwala? Masamang tao si Daniel Razon, yun ang paniwala nila. Okay, masamang tao si Daniel Razon. Bakit? Kasi Area 52. Kasi bebenta alak. Kasi ganito, kasi ganyan. Kasi yung pamangkin nagbibenta ng parang manok-manok. Okay, masamang tao. Tapos, ano ngayon ang gagawin? Lalabas. Okay, sige, lalabas. Bakit pinipuwersa mo pa yung iba na lumabas? Tapos paglabas, saan mo papapasukin ngayon? Saan lalagay? Ang labas niyan, lost. Bakit? Walang kasama eh. Tapos watak-watak din naman. Tapos wala rin pupuntahan. Diba? Ganun lang, alam mo, parehas ng konsepto ng paglipat ng trabaho yan, brother. Yung konsepto ng paglipat ng trabaho, dapat pagka aalis ka sa isang trabaho, may sasalo na sa'yo na trabaho. Otherwise, mauubos ang ipon mo. Kung wala ka rin lang naman pupuntahan, manatili ka na muna ron sa kung ano man yung religion mo na yun. Diba? O tapos ngayon, pag alam ba, nakakita ka ng mas maliwanag na aral, edi tsaka ka lumipat, diba? Yun din naman sinasabi ni Soriano nung buhay pa siya. Pag nakakita ng mas maliwanag na aral kaysa sa iniaaral niya, lipat na tayo ron. Yun ang sabi ni Soriano eh. Diba? Kayo naman, pambira kayo. Parang kahapon lang namatay yung matanda, nakalimot na kayo sa mga iniaral ng matanda. Parang kahapon lang na namatay yung matanda, nakalimot na kayo sa iniaral ng matanda. Parang katulad lang din yan sa Iglesia ni Cristo eh.
Di ba yung Iglesia ni Cristo, nung panahon namatay si Eduardo Manalo, kung di ako nagkakamali. Nung namatay si Eduardo Manalo, nagkaroon ng power struggle. Bakit? Lumaban si Angel Di ba? Si Angel Manalo, lumaban. Tapos kasama ang nanay. Tapos ginigiba ngayon ang bahay. Ginigiba ang bahay. Nung ginigiba ang bahay, nandun sila sa loob. Pinapalayas na nga kasi sila kasi nga hindi na sila welcome dun Bakit? Lumalaban sila sa pangasiwaan Di ba? Ngayon, kung lumalaban sila sa pangasiwaan, pinapalayas na sila dun. Pero hindi naman na ibig sabihin nun, tama o mali na agad ang aral ng Iglesia ni Cristo. Parehas na rin yung konsepto na yun Di ba? Parehas yung konsepto na yun. Hindi dahil may ginagawa ang isang leader na personal tungkol sa kahit kanino personal din, ibig sabihin tama o mali na yung iniaaral niya. Walang kinalaman yung personal na ginagawa ng tao dun sa iniaaral niya. Yung iniaaral niya, yun ang itinatawid sa mga tao at ipinasusunod sa mga tao. Yun ngayon ang pagbasihan mo kung may mali ba dun, brother. Kasi tinan mo, kung may personal man na problema at nagbebenta ng alak at nag-aalaga ng mga manok panabol at kung ano-ano pa, may mga mansion, nagpapayaman, personal na nilang sagutin sa Diyos yan, brother Personal nilang sagutin sa Diyos yan. Sa akin, hindi naman ganun kakomplikado ang buhay Yung mismong nangangaral at saka yung iniaaral, dalawang magkaibang bagay yan. Huwag mong paghaluin kasi malilito ka talaga dyan. Ganun kasimple yung konsepto. Kuha mo yan, brother. Follow-up question, go. Brother, sala. Medyo naliwanagan na ako kasi yung kaluluwa ko parang nag-aano ko na ako So, brother, meron sana akong follow-up question. Kaso, brother, hindi na sa religion. Sige. Di ba, brother, sinasabi mo na yung mag-iipon dahil sa kwat? Mag-iipon dahil sa? Yung kalinuhan mo. Oo. Kalinuhan mo, tapos pag-ipunan mo, tapos hanggang sumabot ng bilang piso. Oo. Brother, may mga nababalitaan kasi ko. Recently lang, yung mga bangko, nagkakaroon ng mga nakawan, cyber, para mga service related issues. What if, brother, biglang habang nag-iipon ka, ano po ba yung mga pwede nyo i-recommend sa akin na, gusto ko po kasi mag-ipon, brother. Kasi po, brother, pagka hawak ko yung pera, nagagastos ko, yung sa Shopee, gano'n. Gusto ko pa sana mag-ipon. Isa po akong estudyante na, nag-freelance po kasi ako, yung video editing, gano'n. Gusto ko po sana ipunin yung pera ko. Saan po kaya pwedeng ilagay yung pera kung yung ibang mga bangko po ay nananakawan, tapos may mga cyber security issues gano'n? Tsaka mo na lang problemahin yan, brother, pag masyado na malaki pera mo. Habang maliit pa pera mo, kaya mong bawiin yan ng mga siguro 1-2 buwan lang kung sakali mong manakaw sa isa bangko yan Very unlikely yun. Yung sinasabi mong manakawan sa bangko, very unlikely yun. Sa tagal ko ng buhay, hindi pa nangyayari sa akin kahit kailan yan. 35 years na akong buhay. 20 years doon, naglalagak ako sa bangko. Wala namang problema. Hanggang ngayon, di pa rin ako nadadali ng bangko. Babalitaan kita pag nadali ako ng bangko. Sigurado naman ako, mas malaki naman yung pera ko kaysa sa iyo, brother. Gets mo yun? Alam mo, highly unlikely yan mahilig kasi kayo masyado sa conspiracy theory Doon ka sa Streamline. Kung ano yung sinasabi ng Streamline na safe ang bangko at Bangko Sentral, meron naman kasing insurance yan, brother Ang insurance niyan hanggang 500,000 pesos. Hindi ko lang alam kung alam mo yun. Pero baka hindi pa naman siguro abot ng 500,000 pesos ang pera mo para, 'di ba, kabahan ka na. Kapag lumampas ng 500,000, baka pwedeng, 'di ba, 500 lang dito, 500 sa kabilang bangko, 500 sa kabilang bangko. Ayun, pwede. Safe ka 500,000. Pero alam mo yung wala pa naman 500,000 yung pera mo, tapos nangangamba ka, tapos parang praning ka, napaparanoid ka. Ano pakinabang yung pagka-paranoid mo? Lagay mo sa bangko. Yung gusto mo, lagay mo pa sa GCash. Yung ibang pera ko nasa 100,000 nasa GCash Meron din bangko sa GCash Iba pa yung pera na nasa GCash na wallet, iba pa yung pera na nasa bangko sa loob ng GCash wallet. Tapos iba pa yung pera na nasa loob ng mga investments dun sa loob ng GCash. Meron ganun, may compartmentalization sa loob ng GCash di ilagay mo ngayon sa loob ng bangko, sa loob ng GCash para hindi manakaw. Gets mo? Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Wala na, brother. Maraming salamat sa ginagawa mo. Medyo nabiwagan na ako kasi dati walang mga gantong content creator na makatanong mo Lahat sila, puro pera interest
Ako lang naman yung kaisa-isang siraulo na kahit puyat na ako, kahit wala naman akong kinikita, tuloy pa rin ang laban eh. Dati pa ako nanonood, brother, ano pa? Yung nasa tundo ka pa, tapos yung mga first video. Bababa na ako, brother, baka may mga gusto rin ng tanong. Okay, sige Salamat, brother. Thank you. Salamat. Love you, brother. I love you too, brother. Okay, next. Yan ang kulang sa mundo yung pagmamahal. Yan ang kulang sa mundo. Bahay ni Jong. Bakit ba't mong bahay ni Jong? Overheat na yata yung cellphone ko. Init kasi dito eh. Tapos kaka-charge lang eh. Naglaro pa akong ML bago ko sinaksak eh. Bahay ni Jong. Good morning, brother. Ay, afternoon na pala. Tanghalian na. Anong tanong mo? Good afternoon, brother. Wala naman akong tanong. Gusto ko lang magpasalamat sa gusto ko lang i-appreciate yung ginagawa mo sa amin. Kasi nagsimula ka sa Tondo nakatutok na ako. Tapos bilang OFW, palaging pag nagtatrabaho ako sa loob ng sasakyan, video mo yung piniplay ko, nagda-download ako ng video. Yeah. Yung mga compilation ng mga video mo, dinownload ko kahit na nawala ka na sa Facebook. Yun pa rin yung pinapanood ko, yung nagiging motivation. Parang lalo sa amin mga OFW, mahalagang bagay yun para sa amin. Nasa YouTube na ako ngayon, brother. Yung mga live na to, kung di nyo naabutan, nasa YouTube na live na to. Pwede nyo i-replay sa YouTube. Balang araw, gusto ko sanang makita, makapagpa-picture man lang ba? Andito lang ako. Nandito ako sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Pinlag ko na yung tindahan eh. Ito yung tindahan ko eh. Yung tindahan yan. Ito yung tindahan sa likod. Ang init ng araw ngayon. Pero ang ganda ng panahon. Salamat, brother. Na-appreciate Salamat, brother, sa lahat. May ipon ka na ba? Meron naman, pero hindi naman ganun kalakihan. At least nakakaipon ka na. Tigil lang yung papamigay ng pera. Malaking tulong yung mga videos mo lalo sa amin sa pag-iipon gano'n. Ayos. Sige, brother. Silent follower ako, brother. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Thank you very much. Okay, next tao. So, nakakatuwa yun. Alam mo, gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao, hindi na importante kung kumita o hindi. Tapos ngayon, aramdaman ko lang. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Oy, brother, nag-meet ulit tayo. Actually, na-meet na kita before nung nag-guest ka sa Worldwide Entrepreneurs. Ayun, simple lang naman tanong ko, brother. Ano ang basehan mo sa isang magaling na negosyante? Pag kumikita siya. Kasi ewan ko kung hindi mo alam yun pero napakalaki ng pinagkaiba ng negosyanteng kumikita at saka negosyanteng palugi na nagpapanggap na kumikita. At dami niya sa social media, putang ina kung alam niyo lang. Napakarami yan sa social media. Dumating na nga sa panahon na putang, yung social media ginagawa ng lungga ng mga Ponzi schemer Kaliwat ka na ng pa-invest nila, kaliwat ka na ng putang inang pa-sign up sa course nila. Tapos pag nakita mo, tangina halos wala pala laman ng mga bangko at naka-negative pa sila. Bukas makalawa, mababalita mo na lang, hinahabol na ng NBI. Magsaserve na pala ng warrant of arrest sa kanila. Tanginang yan. Tapos yun pala, nagtatago na sa abroad. Ang dami niyan, brother. Hindi lang yan sa mga influencer, pati sa mga negosyante. Hindi ko nga alam na ganyan pala ang kalakaran until pumasok ako sa mundo ng pagnenegosyo na tangina wala akong kamalay-malay. Maraming negosyo ang hindi talaga totoong kumikita at ang napapaikot lang nila na pera pera ng investor. Tapos nagpapanggap sila na yung pera ng investor pera nilang sarili, tapos binibili nila ng mga kung ano ng putang inang mga pangluho nilang kapritsyo nila. Tapos yun na ngayon, yung pag naubos, tangina ikot ngayon ng tumbong nila kung paano nila babayaran, kaliwat kanan ngayon ang warrant of arrest nila. Ang dami, brother, ang daming ganyang mga negosyante. May mga personal pa nga akong nakilala, may mga iba natulungan pa ako na wala namang kamalay-malay, scammer pala yung mga hayop na yun. Yun ang masasabi ko. Yun ang masasabi ko ron, brother. Paano masasabi magaling ang negosyante? Pag kumikita ay negosyante. Kasi in case hindi mo napansin, yung pagnenegosyo, ang tawag dyan, hanap buhay. Hindi hanap patay.
Alam mong magaling yung negosyante pag kumikita siya. Bakit? Naghahanap buhay siya eh. Diba? Pag kumikita yung hanap buhay niya, alam mo, umuusad yung negosyante na yan. Pag yung negosyante, alam mong palugi, tapos hindi kumikita, tapos kumukuha pa ng mga investor habang nagpapanggap na sobrang yaman, alam mo lang hindi magaling na negosyante yan. Yan ang sagot ko sa'yo, brother. Ang dami niya sa social media, maniwala ka sa akin. Abang ka, may darating na mga panahon, may mga magtatago pa sa iba't ibang mga bansa. Kasi marami na kayo nakita eh, 'di ba? Sila Zian Gaza, sila Yexel. Ngayon may balita si Kencha nagtatago na rin at maraming iba pa. Recently lang nakita nyo si Rufa May Quinto may warrant of arrest, 'di ba? Tapos nakita nyo rin pati si Neri may warrant of arrest din. Nakita mo? Tungkol sa negosyo yung mga 'yan. Tungkol sa negosyo usapan yung mga 'yan. Tingnan mo, 'di ba? Brother, mga malalaking pangalan pa 'yan ha. What more yung mga hindi kilalang mga tao. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, go. Follow-up question lang, brother. Ganito. Totoo ba na marami pa talagang oportunidad dito sa Pilipinas kaysa mag-ibang bansa? Hindi mo masasabing magkasing dami ang opportunity dito sa Pilipinas, pero di tayo nauubusan ng opportunity dito. Kasi tingnan mo, pansinin mo, kahit isang tukaka rito, nakakakain ka naman eh. Wala pa ako nabalitaan Pilipinong namatay sa gutom. Diretsahan lang, wala pa ako nabalitaan Pilipinong namatay sa gutom. Hindi ba katulad sa Africa, nakikita mo, literal, nakikita mo talaga, payat na payat, namamatay talaga sila sa gutom, namamatay sila sa uhaw. Pero sa Pilipinas, wala pa ako nababalitaang namatay sa gutom, brother. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question. Ito, brother. Simple lang. Kapag tawag dito, kung ang negosyo, marami kasi sinasabi, kung gusto mo yumaman, wala ang negosyo. Bakit hindi lahat ng negosyante, bakit hindi lahat ng tao kaya nilang magsaksid sa larangan ng pagnenegosyo? Kasi hindi naman lahat ng tao pang negosyo. Parang katulad nito Selectable, yung nasa YouTube. Kung nakikita mo yung mga comment niya rito, yung ganyang klase ng tao, alam mo, hindi pa negosyo yan eh. Bakit? Pessimist eh. Negatibo lagi ay isip. Masama lagi ang bunganga sa kapwa-tao. Alam mo, hindi pang negosyo yung ganyang klase ng tao. Hindi lahat ng tao, brother, pang negosyo. Tandaan mo, gaya na sabi ni Robert Kiyosaki, 4 na quadrant yan, 4. Employment, freelancing, business, at saka investment. Lahat ng 4 na yun, pwede kang yumaman. Lahat ng 4 na yun, pwede kang yumaman. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Nagtataka nga ako bakit pinipilit ng mga influencer na pagsaksakan doon sa isang piraso lang ng quadrant eh. Bakit negosyo lang? Bakit hindi tayo pwedeng yumaman sa employment? May nakita ba kayong pilotong mahirap? Engineer mahirap? Architect mahirap? Meron. Pero mas konti yun kumpara sa mga architect at engineer at pilotong mayaman. 'Di ba? Freelancing. Na alam niyo naman nakakayaman ng freelancing eh. 'Di ba? Mag-VA ka lang eh, maraming pera sa pag-VA. Tapos mag-hire ka ngayon ng mga tao na nagbi-VA din sa kliyente mo. Tapos ikaw ngayon na maging middleman. 'Di ba? Pagnenegosyo, marami ring yumayaman sa pagnenegosyo. Sa pag-i-invest, marami ding yumayaman sa pag-i-invest. Tanong yung mga pumaldo ng crypto. Nung panahon na mura pa ang Bitcoin. 'Di ba? Maraming yumaman dyan sa 4 na quadrant na yan. And as much as maraming yumaman sa 4 na quadrant na yan, marami rin namang nalugi dyan sa 4 na quadrant na yan eh. Tingnan mo, yung mga nagre-reklamo na ang baba ng minimum, empleyado yung mga yan eh. 'Di ba? Empleyado yung mga yan. Nagre-reklamo sila ang baba ng minimum kasi inuubos nila lagi pera. Yung mga freelancing, mayat-maya, merong mga freelancer na hindi nakakabayad. Yung mga nagpapanggap na negosyante, business kuno. Yung mga iba, networker. Diba? Ang dami-dami diyang hindi kumikita. Yung mga invest, diba? Ang dami-daming nai-scam dyan. So as much as maraming yumayaman dyan sa 4 na quadrant na yan, marami ding naghihirap dyan sa 4 na quadrant na yan. Nagkakatalo na lang yan kung alam mo ginagawa mo. Ganon yun, brother. Kung alam mo ginagawa mo, uusad ka. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, tangina, ikot-ikot ka lang talaga dyan. Tapos magpapanggap ka pang negosyante. Makakarinig ka pa ng influencer na tangina, lahat na lang ng tao parang dapat magnegosyo. Ang totoo, diretsahan, kaya lang naman nila pinagpapanggap na negosyante yung mga tao para ipasok mo yung pera mo sa bulsa nila eh. Kasi may binibenta sila sa'yo. Ang gusto nila, magpanggap kang negosyante. Bakit? Kasi wala ikang ibang paraan para yumaman kundi magnegosyo. Paano magnenegosyo? Ibigay mo yung pera mo sa akin, payayamanin kita. Yan ang putang ina mo. Mga bobo naman gusto magpanggap na negosyante. Akala nila ang pagiging negosyante yung nakikita nilang parang katulad ng lifestyle ni Josh Mojica. Hindi ganoon ang pagiging negosyante. Ganoon ang pagiging marketing.
Pero negosyante ka, ganun ka araw-araw, putang ina, ikaw may-ari ng negosyo, malulugi ka niyan, di mo binabantay ang negosyo mo, ano ka? Ano kalokohan yan? Diba? Brother, last question ko na lang. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na ma-meet mo yung isang pinakamayamang tao sa buong mundo, ano yung itatanong mo? Wala na akong pakialam sa ganun, brother. Diretsahan eh. Wala akong pakialam sa ganun. Wala akong pakialam kung gaano ka kayaman eh. Wala akong pakialam kung gaano ka kayaman. Kasi at the end of the day, it's just numbers in the bank. Diba? It doesn't define you as a person. I mean yung pinaka-successful na negosyante, gano'n. Diretsahan, wala rin akong interest. Wala akong interest. If I have to answer your question, I will say, what are you doing to help other people with their lives? Siguro, yun ay tatanong ko. Bibigay na, sir. Oo. Yun ay tatanong ko. Pero diretso, wala akong pakialam, brother eh. Kasi at the end of the day, yung 4 na quadrant na yan, ano lang yan, kumbaga parang, I will say, yan yung paraan lang nila para kumita. Yung 4 na quadrant. Yung employment, yung freelancing, yung business, at saka yung investment. Pero yung 4 na quadrant na yun, it doesn't define you as a person. Being a good person matters to me. Yun ang importante sa akin. Pero yung kung gaano karami pera mo, tangina, wala akong pakialam dyan. Kung kupal kang klase ng tao, basura ka sa akin. Kahit gaano ka pakayaman, basura ka sa akin. Ganun kasimple yun. Wala akong pakialam kung gaano kayaman ng kahit na sino. Kahit paradahan mo pa ako ng sports car dito, baka sapakin ko lang mukha mo kapag niyabangan mo ko. Wala akong pakialam. Bakit? Brother, it doesn't define. Your money in the bank doesn't define you as a person. Even better, your money in the bank doesn't even guarantee you a seat in the afterlife in front of your creator. Yan ang sigurado ko sa'yo. I've been rich, I've been poor, I've been rich again, and I've been poor again. Pero ang bottom line nun, hindi pera ang purpose ng buhay, brother. Hindi pera ang purpose ng buhay. Mas madali pa nga, sabi ni Cristo, mas madali pa isang kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa area ng langit eh. Take it from me, mas mahirap maging mabuting tao kaysa maging mayaman. Mas madali pang maging mayaman. Mas madaling maging mayaman kaysa maging mabuting tao. Ang hirap maging mabuting tao. Eh isipin mo, 'di ba? Kagaguhan na lang, 'di ba? Ang daming pera sa kagaguhan eh. Magbenta ka lang ng mga bagay na illegal, napakadali eh. Huwag ka lang tanga para magpahuli. Pero isipin mo, pagka gumagawa ka ng pera, tas illegal yung paggawa mo ng pera, maraming pera dyan. Maraming pera sa paggawa ng pera sa illegal. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, wala ka kasing rules na nilalaro. Pero ang mas challenging, ang mas challenging, brother, you're playing within the rules of being a good person while making money. Yun ang totoong challenge, brother. Tanga na walang mas challenge dun. Biro mo, ang kipot ng rules. Ano rules? Dapat mabuting tao ka. Huwag kang manlalamang ng kapwa-tao, masama yan. Dapat lahat ng kinikita mo galing sa malinis na hanap buhay. Hindi ka dapat mayabang kahit may pera ka. Hindi ka dapat maangas kahit may pera ka. Hindi ka dapat wala sa lugar at nantatapa ka ng kapwa-tao mo kahit may pera ka. You have to play within the rules, brother. Yun ang totoong challenge. Pero puta, kikita ka ng pera, galing sa masama yung pera mo. Putang ina, derechala, nakatikim ako ng masamang pera, madaling kumita ng masamang pera. Bakit? Wala rules eh. Anything goes. Huwag ka lang tanga para either magpahuli ka, nakakulong ka ngayon, o nasa ospital kang bobo ka, o nasa libingan kang gago ka. Yun. See? Yun lang ang rules nun. You just have to make sure that you're smart enough para hindi makulong, hindi ma-hospital, at hindi ka rin mapunta sa sementeryo. Yun lang. Pero other than that, ano pa rules? Tinan mo, pagka gumagawa ka ng pera sa malinis na paraan, yan ang talagang legit, tangina, totoong challenge talaga yan. Yan ang yan ang mas challenging. Diretsahan, mas challenging talaga yung paggawa ng pera sa malinis na paraan. Bakit? Kapag tangina, nakita mo naman yung nangyari sa akin dito, paparehistro patuloy ngayon yung negosyo. O, di ba? Babayad ka pa tax, babayad ka SSS, babayad ka PhilHealth, babayad ka pag-ibig ng empleyado mo. Tapos hindi mo naman sigurado kung yung empleyado ba magtatagal sa'yo ng 1 taon. Basta 6 na buwan, diretso na kagad, may benefits na kagad dapat yan. Oh. Tapos hindi mo rin sigurado kung sa loob ng 1 taon na yun, umalis sila, matino ba sasabihin sa'yo niya pag alis niyan? O baka sisiraan ka lang. Hindi mo naman alam you will never know. Pero ang pinaka bottom line nun, mas mahirap kumita ng pera sa malinis na paraan. Yun ang totoong challenge, brother. Tangina, diretso, hands down. Believe ako sa mga taong malinis kung kumita ng pera kasi tangina, mahirap talaga. Mahirap kumita ng pera sa malinis na paraan. Makipot yung daan, brother.
Yun ang totoong challenge talaga. Tangina, pakbakang challenging talaga yun. Andun ako ngayon eh. Andun ako ngayon sa pinipilit kong gumawa ng pera sa malinis na paraan. At marami na akong hanap buhay na malinis. Pero natikman ko ang perang masamang pera. At diretsahan, mas madaling kumita ng pera sa maruming paraan. Tinali. May biro mo yun. Tinan mo, katulad sa akin ngayon, influencer ako. Mag-promote lang ako ng sugal eh. Promote lang ako ng sugal. 1.7 million ang offer sa akin eh. Promote lang ako ng politiko. Kulang-kulang 10 million ang offer sa akin sa pagpo-promote ng politiko eh. Pero tinan mo, hindi ko ginagawa. Bakit? Kasi I will not pose as a good example to the people kapag ka ginawa ko yun. Di ba? Kasi as much as, tangina mo, Chester, nagmumura ka naman eh. Totoo, nagmumura ako. Aminado naman ako ron eh. Pero yung pagmumura ko, walang damage sa'yo yun. Maliban na lang, gagayahin mo, bobo kapag ginaya mo yun. Pero yung pagpo-promote ng politiko, tapos binoto niyo yung politiko, tapos alam niyo namang nanakawan lang tayo pare-parehas, putang ina, mas malaki damage dun sa kapwa-tao natin. Sa bansa natin. Nag-promote ako ng sugal, malaki damage dun sa kapwa-tao natin. May mga nagpapakamatay dahil lang nalugi sa sugal. In case hindi niyo alam, may mga nagpapakamatay dahil lang nalugi sa sugal. Yung pagmumura ko, wala masyadong damage sa kapwa-tao yan. Wala masyadong damage sa kapwa-tao yan. Kumpara mo sa pagpo-promote ng sugal at saka pagpo-promote ng politiko. Yun ang masasabi ko sa'yo. Mas challenging gumawa ng pera sa malinis na paraan. At mas exciting gumawa ng pera sa malinis na paraan. Walang challenge siya, brother? Natikman ko na parehas. Walang challenge siya. Alam mo, ang challenge lang sa paggawa ng pera sa kagaguhan, adrenaline rush. Yan lang. Pero it doesn't feel good at night. Pag mag-isa ka na lang, kausap mo sarili mo, it doesn't feel good. Hindi ka tulad kapag malinis yung pera mo. Pag malinis yung pera mo, payapa ang tulog mo. Ang sarap ng tulog mo eh. Pag higa mo, sandal mo lang likod mo, puta, tulog ka na kagad. Wala ka na masyado maraming iniisip. Wala ka masyado maraming problema. Wala pa rin talagang tatalo doon sa payapang isip. Payapang konsensya, brother. Yun masasabi ko ron. Follow-up question. Brother, ano ba yung pinaka-definition mo ng pagiging isang successful bilang isang tao? Pagka tinatanggap ka ng Diyos sa kabilang buhay, tangina, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka makapangyarihan bilang politiko, kahit gaano ka pa kasikat bilang artista, pag hindi ka tinatanggap ng Diyos sa kabilang buhay, failure ka pa rin, gago. Failure ka pa rin dun. Surprise motherfucker ka. Tangina. Pero kahit gaano ka kahirap, kahit gaano hindi ka kilala ng mga tao o hindi ka kinikilala kahit ng mga magulang mo, o wala kang kapera-pera, kapag tinatanggap ka ng Diyos sa kabilang buhay, wala rin namang makaka-question successful ka. Walang makaka-question kahit sino, successful ka sa paningin ng Diyos. Yun ang ultimate na success para sa akin. Pagdating sa kabilang buhay, hindi yung tangin, dami mo lang pera dito, successful ka na. Si Solomon, madami din pera eh. Tingnan mo, ang kadulo-dulo, nagalit sa kanya Diyos. Di ba? Ang daming taong napakaraming pera, in case hindi nyo alam. And they're fucking miserable as fuck. Hindi nyo lang alam yun. Kasi hindi nyo naman nakikita alaman ng inbox ko eh. Hindi nyo nakikita yung mga 60 years old na mga matatanda na mga sobrang dami ng pera na mga hindi na sila naaalala ng mga anak nila na bisitahin man lang o kamustahin man lang. Pag nagme-message sila sa mga anak nila, inbox zone sila. Kasi hindi na nila ngayon mahanap kung anong purpose ng buhay kasi they're getting everything easy kasi nga may pera na sila. Ngayon, hindi na nila ngayon alam kung anong gagawin nila sa buhay nila. Ang gusto, magpakamatay na lang. Hindi nyo alam kung gaano karaming ganyan sa inbox ko. Yung iba nga, hindi pa nga senior. Pero ganyan na kagad eh. Yung iba, 50 pa lang eh. 50 pa lang. Mapera sila, mayaman sila. Tapos, yung iba, hindi gusto ng pamilya nila o gusto sila ng pamilya nila, they're getting everything easy kasi nga tuloy-tuloy na lang ang pasok ng pera. Tapos, meron na silang, ang tawag existential crisis. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila dito sa mundo, lilisaw-lisaw sila dito, tapos wala silang makitang sense sa lahat ng bagay kasi alam nilang pagkamatay din naman nila, hindi rin naman sa kanila mapupunta yung pera nila. Hindi pera ang purpose ng buhay, brother. Gising kayo, Pilipinas. Gising. Gising kayo. Totoo yan. Hindi pera ang purpose ng buhay. Mismo si Kristo may sabi niyan, huwag kayo malilito. Ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Nalilito ang mga tao. Akala nila pag sobrang daming pera, katulad ng pinapakita sa social media na travel, pasyal, sports car, party, akala nila yun ngayon ang ibig sabihin ng success. Utang ina. Akala nila yun ang ibig sabihin ng success. Pero nakikipag-usap sa akin yung ibang mga influencer, miserable din ang buhay nila eh.
Hindi nyo lang alam. Yung mga nakikita mo sobrang yaman, no? Oo, yung mga nagpapanggap na Sobrang sobrang dami ng yaman sa problema. social media, kinakausap ako ng mga yan. Tanungan na ako ng Pilipinas eh. Tanungan ako ng mga tao eh. Pati influencer nagtatanong din sa akin. Hindi nyo napapansin dito sa sa Project One, maya't maya may mga influencer na bumibisita. Nandito yan para magtanong. Nandito yan para makipagkwentuhan, makipag-usap, magkaroon ng sense sa buhay nila. Magkaroon ng sense sa ginagawa nila o kahit man lang sa araw nila. Marinig yung insights ko tungkol sa maraming bagay at ako rin marinig ko yung insights nila tungkol sa maraming bagay. Nandito yung mga yan para makipagkwentuhan, hindi yan nandito para kumain ng sinigang. Ano ka? Influencer yung mga yan, makakakain ng sinigang nga kahit sa 5-star restaurant at siguradong mas masarap ang sinigang ng 5-star restaurant kaysa sa akin. Hindi yan pumupunta dito para sa sinigang. Pumupunta yan dito para sa kwentuhan. At napakaraming influencer at mga sikat na mga personalidad, yung iba politiko pa, ang bumibisita dito para makipagkwentuhan sa akin. Tapos maririnig mo, after 2 battles, kasi meron ditong meron ditong bar eh. In case hindi nyo alam, yung mga nagiinom sa inyo, may bar dito. After 2 battles, maririnig mo yung mga problema nila. Tapos lahat sila pare-parehas lang din ang problema ng mga mahirap. Yung pamilya nila, yung asawa nila, yung pera nila, yung utang nila, yung bahay nilang mareremata, yung sports car nila na hindi nila alam kung paano babayaran kasi napasubo. Pare-parehas lang ang problema. Pare-parehas lang. Tapos ako naman, paulit-ulit lang din ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko sa kanila, hindi pera ang purpose ng buhay. Tangina, hindi pera purpose ng buhay. Kaya nga tingnan mo, pinapakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyon eh. Para pag sumobra ang dami sa inyo, mga putang inang mga milyonaryo, maintindihan nyo ngayon, hindi pera ang purpose ng buhay. Bakit? Milyonaryo ka na eh. Parehas na tayo ngayon. Parehas na tayo. May 1 milyon ka, may 1 milyon ako, parehas na tayong milyonaryo. Now you will understand na hindi pera ang purpose ng buhay. Kaya nga gusto ko nga kayo maging mga mayayaman eh. Tingnan mo, pansinin mo, pinapamigay ko ng libre. Pinababayaran to ng mga influencer, ano kayo? RDR, tanungin mo kung paano magiging milyonaryo, papabayaran ka talaga niyan, mahal. Chinkitan, tanungin mo paano maging milyonaryo, papabayaran ka niyan, mahal. Ano ka? Hindi yan libre. Hindi libre. Bakit hindi libre? Putang ina mo, hindi mo alam kung ano pinagdaanan ng mga tao na yan para yumaman sila. 'Di ba? Na kung saan na common lang yung konsepto ng putang inang pagyaman, sana lahat ng tao mayaman na. 'Di ba? Kaya nila pinababayaran 'yun dahil hindi rin biro yung pinagdaanan nila para marating kung ano man na narating nila sa buhay, kaya nila pinababayaran. Ako naman si Chester, putang ina, si Raulo, pinamimigay ko lang sa mga tao ng libre. Libre. No, pinamimigay ko sa mga tao ng libre. Bakit? Para maintindihan ninyo na pag yumaman na rin kayo, hindi pera ang purpose ng buhay, mga gago. Hindi pera ang purpose ng buhay. And then you will understand bakit milyonaryo ka na rin eh. Marami ka na ring pera eh. Ngayon, masasabi mo ngayon, tama nga si Chester. Tangina, hindi nga talaga pera ang purpose ng buhay. Ngayon, putang ina, sira pamilya ko. Ang dami kong pera, pero sira pamilya ko. Tignan mo yung mga nagsisipag-abroad. Eto, tignan mo. Yung mga nagsisipag-abroad dito, type yes kung kasama ka sa mga dumami ang pera pero nasira ang pamilya. Diretsahan lang. Dumami pera mo, di ba? O ngayon, tignan mo ngayon ang pamilya mo. Di ba? Yun yung kadalasan napapansin ko rin sa mga tao. Bakit parang the more na nagkakapera sila, the more na yumayaman sila, the more na nagkakaproblema din sila. Kasi habang lumalawak kasi yung scope ng responsibility mo, brother. Normal yun. Pero pili ka ng pili ka ng mga scope ng responsibility na magbibigay ng purpose sa buhay mo at hindi puro pera lang ang dahilan kung ba't mo kinuha yung responsibilidad na yan. Meron kasing nagsabi sa akin, kung naniniwala ka din. Nagnenegosyo ka, hindi lang para kumita ng pera eh. Nagnenegosyo ka para makapagbigay ka ng value sa ibang tao. Makatulong ka sa ibang tao. Bonus na lang kumbaga yung kikitain mo. Supposed to be, ganun talaga dapat ang negosyo. Supposed to be. Kaso may mga iba kasing influencer, gago lang talaga eh. As in, pinapa-focus nila ang mga tao sa pera. Bakit ka magnenegosyo? Para yumaman. If you're 25 years old and you're still broke, you're not doing something right in your life. Ganyan sila kung magsalita eh. Na para bang ang dating, kapag 25 anyos ka na at wala kang pera at mahirap ka, bobo ka. Ganun ang dating eh. Sabi ko, tangina itong mga ganitong klase ng tao. Ang hirap na lang magpangalan eh. Kasi makakakilala ko sila personal eh. Pero nasa isip ko, tangina nyo, magkikita-kita tayo sa impyerno, mga gago kayo. Sana magising kayo sa katotohanan
na yung ginagawa ninyo sa kapwa-tao, na kinukondisyon yung isip ng tao para puro pera, 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 pera. Anong importante? Pera. Ano pa? Pera. Ano pa? Pera. Ano pa? Pera. Putang ina mga tao yan. Tangin ng mga tao yan. Tangin ng mga tao yan. Tataka nga ako dyan sa mga ganyang klase ng tao. Tangin, paano kayo nakakatulog ng payapa sa gabi tapos kinukondisyon yung utak ng taong pera pinaka-importante? Nakakasira na kayo ng buhay ng kapwa-tao eh. Nakakasira na kayo ng pamilya ng kapwa-tao. Kakahabol ng pera eh. Nung mga sumusunod sa inyo. Diba? Mga nagpo-promote ng sugal. Yung mga nagpo-promote ng mga negosyo nila, ng mga networking. Tangin, nakakasira na kayo ng ulo ng kapwa-tao eh. Diba? Nakakasira na nga kayo ng kaluluwa. Wala kayong malay eh. O baka wala lang talaga kayong pakialam kasi ang pakialam nyo lang puro pera. Wala eh, ganyan talaga. Yun din yung isang bagay na brother, no? Yung isang bagay na sumira din sa mundo ng networking. Yun yung pinamukha nila sa tao eh. Gusto mo kumita ng pera, bili rito, bigyan mo ako ng pera, ganito, benta mo to, benta mo yan. Mas bahala ka na. Kaya rin siguro naging pangit yung image ng networking dahil. Ngayon, may mga mas pumapangit na image ngayon. Oh, networking, pangit na image noon pa. Pero ngayon, may mga pumapangit na ring image. Yung anong tawag dito? Yung franchising. Isa yan sa mga pumapangit na image na. Tangina, 2 taong ka pa lang, pinapa-franchise mo na. Ni wala ngang assurance na kilala talaga ng mga tao yung brand mo eh. Wala ring assurance na pag inilagay sa isang lugar, papaldo yan. 2 taong ka pa lang, pinapa-franchise mo na. Wow. Tangina, nakakamangha. Di bali sana kung kilala sa buong Pilipinas yan eh. Yung brand mo hindi nga kilala sa mismong ito yung store mo, kabilang kanto lang hindi kilala yung brand mo, pero pinapa-franchise. Pinapa-franchise. Tangina, tindi. Antindi. Tapos ang pinagkakakitaan nila, franchising. Hindi customer na bumibili ng paninda. Tangina, tindi. Tapos bahala ka na sa buhay mo kung pumaldo yung franchise mo o hindi. Kung malugi man niya, wala kaming pakialam sa hands off kami. Bakit? Pinagamit na namin sa iyong pangalan eh. Oo, kanya-kanya takbuhan na sila. Yung franchising, tangina, isa sa mga pinaka-miserable yan. Isa sa mga pinaka-miserable yan, franchising. Isa pa yung meron pa yung, anong tawag dito? Yung bibili ka ng bultuhan sa kanila. Reselling. Wholesale. Reselling. Resell. Yung, alam mo yung wala namang market, tapos paparesell sa'yo, tapos sasabihin sa'yo, ganito ang halaga niyan sa merkado. Lang. Tapos yung mga tao na pinaparesell nila, di naman marunong magbenta. Wala rin silang training para sa mga tao. Hindi. Basta ang system, bumili ka sa amin ng package. Tapos ibenta mo, kikita ka. Na-assurance na mabebenta ng tao yan kung hindi mo tinuruan paano magbenta. Di ba? Yun din siguro yung isang bagay na nakakaawa sa mga ginagawa ng mga nagbebenta. Kasi nga, binibigyan nila sa isang tao na wala naman masyadong kaalaman sa pagnenegosyo. Yung iba gusto lang naman magnegosyo para yung may pantawid lang. Tapos parang pinagkakitaan lang, di ba? Oo, totoo. Hindi naman kasi lahat ng tao pang negosyo eh. Parang ito si Rolando Galang Jr. Sabi niya, pinagsasabi mo gunggong. Etong mga ganitong klase ng tao, alam mo, hindi talaga pang negosyo to eh. Utak togi eh. Utak togi, utak biyak, mahina ulo. Alam mo, yung iniinsulto mo, hindi mo pala naiintindihan kung ano sinasabi. Ang nakasulat sa Biblia, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at ito'y kahihiyan sa kanya. Kahihiyan sa iyo, kabobohan mo yan. Hindi mo naiintindihan pero nilalait mo. Nanlalait ka ng hindi mo naiintindihan kasi nga bobo ka. Ganun lang naman yun eh. Ngayon, yung mga ganyang klaseng tao, pag negosyohin mo, sigurado, wala pa 1 taon, bagsak agad ang negosyo. Mahirap sa negosyo pag sarado yung utak mo. Eto, tinan mo, sobrang bobo talaga ni Rolando Galang Jr. Sabi niya, gusto mo pala makinig kami sa'yo, ba't di ka mag-vlog ng iyon? Eto nga, naka-vlog nga ako eh. Ikaw ang pumasok sa vlog kong bobo ka eh. Sa sobrang kabobohan mo, hindi mo naiintindihan na ikaw ang pumasok sa vlog ko, tapos nakiki-comment ka sa vlog ko. Akin tong vlog na to, bobo ka lang talaga. Baka akala mo vlog mo to. Mag-live ka ng sarili mo, bobo. Doon ka magsalita. Doon mo ilabas lahat ng kabobohan mo. Tangin mga tao talaga. Bobo talaga itong mga ganitong putang inang tanga eh. Stupido. Tangina. Rolando Galang Jr., wala kang kagalang-galang. Apelido mo, Galang. Tangina, nakakahiya sa pamilya mong Galang ang apelido mo. Dapat ang apelido mo, walang galang eh. Rolando Walang Galang Jr. Nakakahiya, yung tatay mo pa naman. Yan din ang pangalan. Hiniya mo ngayon ang tatay mo.
Lumalabas ngayon. Junior ang dinig pa ko man ngayon, din. junior ka eh. Ang dinig ko ngayon, bobo yung tatay mo, ipinasa sa'yo kabobohan ng tatay mo, kaya ngayon bobo ka rin. Ngayon, dalawa na kayong bobo ng tatay mo. Sama mo yung tatay mo rito, sabi mo sinabi ko, bobo ka. Pare-parehas kayong dalawa. Anyways, follow-up question, brother. Pagka ganyan talaga usapan, dumadami viewers eh. Follow-up Yun question. lang brother, wala naman na akong follow-up na question. Pero sobrang na-appreciate ko lang din yung mindset na gano'n na di naman talaga pera yung solusyon. Yung nag-isang solusyon natin Totoo, is it's good kundi to have maging isang money, mabuting brother. tao. Oh, Yun lang brother. let's just put it into context. Nice meeting you again, no? Maraming salamat. Bago ka sa bumaba, pag- brother, let's put it into context na let's not demonize money. Kailangan ng money. Kailangan ng pera. Bakit? Kasi kahit naman si Solomon ang sinasabi tungkol sa pera, ang pera sumasagot sa lahat ng bagay. Pero pag yung pera, itatawid mo na kaluluwa mo, papunta sa pagiging masamang tao, parang katulad ni Rolando Galang Jr., ibang usapan na yun. Diba? Pag yung pera, nagiging dahilan na para ikakasira ng pamilya mo, ibang usapan na yun. Pag yung pera, nagpapalaki na sa ulo mo, parang nakita mo katulad ng maraming influencer na dati humble, biglang nung nagkaroon ng maraming pera, biglang yumabang. Tangina, ibang usapan na yun. Let's put it into context na kailangan ng pera. Pero hindi pera pinaka-importanteng bagay. Maraming mas importanteng bagay kaysa sa pera. Parang mabuting pangalan. Yun yung wala to si Rolando Galang Jr. Mabuting pangalan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, sabi ni Solomon. Isipin mo, mabuting pangalan mas importante pa pala kaysa sa malaking kayamanan. So mas importante pala ang pangalan kaysa sa pera. Ayun brother, papaalam na lang din muna ako. Sige brother, thank you very much. Mahaba na. Maraming salamat ulit brother. Sige, bye-bye. Thank you. Okay, next na tayo. Wala si Rolando Galang Jr. Sinasabi ko sa iyo eh. Sabi ko, ulitin ko, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ang titigas ng mga ulo niyo. Pag bobo ka pa, matuto ka manahimik, matuto ka magtanong na lang. 'Di ba? Nakakasawa tong mga to. Nakakasawa kayo, Rolando Galang Jr. Nakakasawa kayo. Ulitin ko, pag bobo ka pa, matuto ka manahimik, matuto ka magtanong. Hindi yung dami-daming pinagbubulalas. Hello, sister. Good afternoon. Kamusta ka? Hi, kamusta? Eto, happy lang. Buti. Taga saan ka? Ang tagal-tagal kita inaaban. Nandito sa Paranaque. Paranaque. Okay. Ano tanong mo, sister? Paranaque, mag-isa lang. May tatanong ako kasi, ano ibig sabihin ng white lies? Nang ano? White lies. Walang ya. Google mo na lang, pambira ka na. White lies. Ayoko magsinungaling. Ayoko kasi magsinungaling. Pag nagsasabi ako ng totoo, napapasama ako. Gusto ko maging white lies, pero nagigilty naman ako. Hindi, alam mo, ang problema kasi sa'yo, hindi mo mapanindigan yung totoo. Hindi ka napapasama, hindi mo lang alam kung paano ilalatag ang totoo. Oo. Kasi, tinan mo, yung totoo, ang sabi ni Solomon sa Biblia, salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansanang ginto sa pilak na bilao. Hindi naman ako mahilig magsinungaling eh. Pero hindi naman ako napapasama katulad mo. Kita mo? Ang problema lang, hindi ka masyadong magaling magsalita. Hindi ka masyadong magaling magtahi ng salita. Doon nagkakaproblema. Pag hindi mo kayang tahiin yung salita sa paraang maiintindihan ng kapwa-tao mo, magkakaproblema ka talaga. Bakit? Kasi imbis na mapunta yung sisi doon sa dapat kasisihan, ang nangyayari, sa'yo nababaling ang sisi. Mismo. Yun na nga. O ngayon, mag-aaral ka ngayon kung paano magtahi ng salita para hindi ka nadadali. Grabe. Kasi panganay ako eh. Lagi na lang akong papasensya. Sa kanila. Sa mga kapatid. Hindi ka magkakaproblema kapag ka lumalayo ka. Ang tanong ko sa'yo, ba't kasi nagsusumaksa ka sa mga kapatid mo? Matanda ka na eh. Tinan mo, nakasulat din sa Biblia, ito hindi ko alam kung alam ninyo to pero parang ngayon ko lang yata ilalabas ito. Ang sabi, magdalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapatid. Sabi ni Solomon sa Biblia. Magdalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapatid. Bakit? Kasi alam mo, pag lagi ka na lang nasa kapatid mo, lagi nasa kapatid mo. Ang sabi din sa ang sabi ng kawikaang English, too much familiarity breeds contempt. Pagka lagi na lang familiar sa iyo ang tao at lagi ka nakikita, ang ibig sabihin nakakabuo na ngayon ng disrespect sa iyo yung mga tao na yan na nakapaligid sa iyo.
O, tingnan mo, gano'n na nga nangyayari sa'yo. Dinidisrespect ka na. Bakit? Hindi ka nagsiset ng boundary. Dapat matuto ka lumayo. Wala sa panganay yan o sa bunso. Wala sa panganay o sa bunso yan. Kahit pang ilan ka pa sa magkakapatid na hindi ko alam kung paano tinatranslate sa English. Alam mo ba yung paano i-translate sa English yun? Alam mo yung paano i-translate sa English? Pang ilan ka sa magkakapatid. Hindi ko, ikaw, matalino ka. Wala kayo. Assignment nyo ngayon yan. Translate nyo sa English pang ilan ka sa magkakapatid. O ngayon, going back to my original point, hindi yan sa panganay o sa bunso. Walang kinalaman diyan kung pang ilang dun sa sequence ng magkakapatid, pang ilan ka sa lumabas sa puki ng nanay mo. Walang kinalaman yan dun. Nandun yan sa konsepto na kung marunong kang magtahi ng salita, hindi mababaling sa'yo ang sisi. Bakit? Nagtatapat ka naman ang sabi sa Biblia, the truth shall set you free. Yun ang nakasunod sa Biblia, the truth shall set you free. Ang problema, hindi ka marunong magtahi ng salita. Doon nagkakaproblema. Kaya na nangyayari, kailangan mo patuloy magsinungaling para lang mailabas mo ang sarili mo sa senaryo. Di ba? Habang nagsasalita naman ako ng totoo, lagi puro sa akin ang sisi. So ngayon, sabi ko, white lies na lang. The more nagsasalita ako sa kanila ng totoo, ayan, lagi na lang ako pinagsasabihan. Sabi ko, para bang wala na ako tamang ginawa sa inyo. Tignan mo rin kasi at the same time. Tignan mo rin. Baka naman kasi yung mga taong nagsasalita sa'yo ng hindi maganda tungkol sa pagsasalita mo ng totoo, may diferensya utak ng mga tao na yan. Pagka ganyan, dapat talaga humiwalay ka sa mga tao na yan. Parang katulad nito ni Selective One. Itong tao na to, may diferensya talaga utak na to eh. Ganun lang yun. Hindi naman ganun kakomplikado ang buhay. Pag yung mga tao toxic, matuto kang tanggalin sa buhay mo. Yes. Matuto kang bawasan yung oras mo sa kanila. Nagtataka naman ako sa'yo, bakit parang madalas mangyari yan? Ang ibig sabihin kung madalas mangyari yan, madalas ka rin kasi makipag-usap sa kanila. Bakit kasi? Bakit ba? Mag-isa lang kasi ako, wala akong kausap. Di gumawa ka ng mga kaibigan. Nakakaloko. Ang dami-daming tao sa mundo, there's fucking 8 billion of us. Hello, wala akong kaibigan. Dito lang ako makaibigan sa social media. Huwag ka magreklamo. Wala akong huwag ka magreklamo. Bakit? Dalawa lang naman yun di ba? May problema ka, resolbahin mo. Ayaw mong resolbahin, manahimik ka. Ganun. Huwag ka magreklamo. Wala nga Dalawa lang yan, wala kang pupuntahan. May problema ka, resolbahin mo. Ano problema? Yung mga kapatid mo, pag kinakausap mo, nasisisi ka sa bagay na hindi mo kasalanan. O ngayon, makipagkaibigan ka sa iba, ayaw mo makipagkaibigan sa iba, pinipilit mo sumaksak dun sa mga kapatid mong sinisisi ka, o pagdusahan mo ngayon yan. Ganun lang yun. Ano yung course? Sinumpa mo sarili mo eh. Ayaw mo kumuha na ibang kausap, pinipilit mo sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Ang tanong ko kasi sa'yo, bakit gusto mo kasi ipilit yung sarili mo sa mga taong ayaw nga kasi sa'yo? Sige, tanggalin ko na yan. Ang galing mo. Sige, tanggalin ko na sila muna. Unahin ko muna yung sarili ko kasi mag-isa lang ako eh. Ayun, congratulations. Kasi mag-isa lang ako. Bakit mo ako kinukongratulate? Kasi na-realize mo na. Na-realize mo mag-isa ka, na-realize mo kailangan mong tanggalin yung mga kapatid mong toxic sa buhay mo. Ngayon, na-realize mo na rin kailangan mong kumonekta sa ibang tao at unahin ang sarili mo. Congratulations sa'yo. Sabi ko, ang galing mo talaga magpayo talaga. Idol kita. Wala namang payo dun eh. Ano pong bayad ka? Advice. Ano ba yung payo sa advice? Magkaiba ba yun? Walang payo dun. It's just a matter of realization. Na-realize mo lang yung mga bagay na meron sa paligid mo. Yung surrounding circumstances mo and factors to consider, na-realize mo. Walang payo dun. Pero tanong ako, sinugot mo yung tanong ko. Sumagot ako sa tanong. Appreciated ko yun. Follow-up question, sister. Bakit pa iba-iba, idol ng mo, live mo, ayan ang dami nagtatanong din sa'yo, dami nakakalalik. Ngayong araw, nag-live ako kahit ganitong oras. Supposed to be, tulog na ako ng ganitong oras. Long overdue na to, as in puyat na ako. Pero hindi ko kasi talaga matiis yung mga tao eh. Nakita ko yung inbox ko eh. Pagpasok ko sa inbox ko, dami nagtatanong. Boss, kailan ka magla-live? Idol, kailan ka magla-live? Sir, kailan ka magla-live? Sir, may problema kasi ako, sana mag-live ka na. Sir, sa'yo lang ako humuhugot ng lakas ng loob. Tangina, alam mo yung nahihiya ako sa mga tao eh, na hindi lumitaw eh. Yung kahit, alam mo yung kahit may sakit ako, nung mga nakaraan kasi, alam mo totoo, ngayon lang yung araw na hindi ako nakakaramdam na may sore throat ako. Pero lahat ng mga araw na daan, 2 linggo na mahigit. 2 linggo na mahigit.
Laging tuwing tuwing magmamadaling araw na, nagkaka-sore throat ako, masakit yung lalamunan ko. Ngayon, ano nangyayari? Inom ako antibiotic, tapos paggising ko okay na. Tapos mamayang konti, yun na naman. Eh di ginawa ko, dinalawa ko na. Ganun pa din. Pero ngayong araw lang akong parang hindi ko nararamdaman na may sore throat ako. Pero ano kasi, nag-voice rest muna ako saglit. Sandali lang. Lang ako, wala pa naman isang linggo, 5 araw pa lang halos akong walang live eh. So nag-live na ako ngayon kasi nahihiya ako sa mga tao eh. Tapos at the same time, yung pakiramdam ko inutil ako at wala akong pakinabang kapag hindi ako nagla-live. Ang bait mo nga eh. Imagine kita mo, kahit may sakit ka, nandito ka pa rin sa amin. Diba? Pagmamahalang talaga sa kapwa-tao yun eh. Pagmamahalang sa kapwa-tao. Ay, mahal ka namin. Mahal ka namin. Ngayon, alam mo na, hindi ka na mag-isa. Hindi, ikaw. Kasama ko. Thank you so much. Kita mo na patawa ako. Ako lang mag-isa dito. Nandito lang ako. Salamat sa'yo ha. Wala ako, nagre-reply naman ako eh. Matagal nga lang. Kasi ang dami yung laban ng inbox ko eh. Nagre-reply ako. Masipag ako. Masipag ako, nagre-reply ako. Meron ka isa. Bukod dito sa Kiss. Oh, yung Project 1M na TikTok. Oh, nagre-reply din ako doon. Meron ako doon. Nagre-reply din ako doon. Yes. Siguro baka matagal ka pa mag-reply sa akin kasi bago ko lang nakita yung ano mo eh. Yung isang dito, profile mo. Yun. Nag-i-inbox ako sa'yo doon. Ay, ang dami mo talaga. Ay, ang bait mo. Thank you sa pagkakas ko talaga sa'yo. Salamat, sister. Follow-up question, baka meron ka pa. Ay, hindi na, basta nakita lang kita, okay na ako. At yung mga advices mo, at yung mga ang tawag ko, tanong ko, na sinagot mo, maayos. Napatawa mo. Napatawa mo kami lahat, ang dami nag-agree. Ang dami nag-agree dito sa'yo. O, diba? Siyempre, fans ko yung mga yan eh. Matik mag-agree talaga sa akin. At isa na ako doon. Salamat, na-appreciate ko yun. Naghahanap nga ako ng mga kahit paano kontra sa akin eh. Masaya kaya yun kapag kami kumukontra. May hirap ka sa ikontra? May hirapan kami kumontra sa'yo dahil magaling ka. Wala akong kontra sa'yo. Every now and then, lahat ng tanong may sagot kang magaganda. Anyways, may follow-up question ka pa? Hindi naman tayo po. Alala, gusto mo na akong malis dito? Medyo mahaba kasi yung pila rito. Kasi literal, mahaba talaga yung pila ng mga magtatanong. Pagbigyan ko muna sila. Sige, bye-bye sister. Teka muna, pagbigyan ka sa SS. Ano? Screenshot. SS kita. Again ha, lalagay ko ulit ha. Okay na? Yes, thank you. Sige, lalagay thank you. Ko ha. Bye. Lalagay ko sa ano ko ha. Sige. Ito permission ba? Bye-bye. Okay, next na tayo. Saba. Tangina, alauna na pala. Ay, 1 oras na ako. Okay. May babae ulit. Isa pa. Babae. Pagka gantong oras, ang daming tao. Wala. Ay, yun. Good afternoon, sister. Taga saan ka? Hi po. Hello. Taga saan ka? Pinagkasunod ko. Taga Davao po ako. Davao. Okay. Ano tanong mo? Bakit po nag-hiring yung mga company? Kasi kailangan nila ng empleyado. Di ba? Toxic. Parang nga. Hindi ba toxic? Yung hiring? Hindi automatic na toxic. Pagka nag-hiring, pwedeng expansion yan. Pwedeng nagtanggal sila ng tao. Pwedeng nag-resign sa kanila ang tao. May bakanting posisyon, kailangan nila i-fill in ngayon yung gap. Kaya ngayon mag-hiring sila. Alam mo, yung tanong mo na yun, coming from the premise na victim mindset ka eh. Victim mindset. Hindi ka uusad kapag ka victim mindset ka. Supposed to be dapat optimistic ang mindset mo. O I will say practical. Pero hindi gagana yung biniktima nila ako. Kaya sila nag-hiring ngayon kasi toxic sila. Hindi, nag-hiring sila kasi may position na kailangan i-fill in. Hindi na importante kung toxic o hindi. Ang bottom line yan, kailangan nila ng dagdag na empleyado.
Nagkakatalo na lang yan kung kamusta buhay mo. Kasi pinoproblema mo yung problema ng iba eh. Pinoproblema mo pa, pati problema ng kumpanya. Kamusta ngayon ang ipon mo? Thank you. Sige. Bye-bye. Pasarin muna natin to si JP. Mute muna kita ng entire live, JP. Mga bagsakan nito ni JP, walang pakinabang mga sa lipunan. Ano pa eh. Ayan. Minute ko muna si JP. JP, mute muna kita ha. Mabuisit ka muna sa akin. Wala ka munang karapatang mag-message o mag-comment. Pangit ng trip mo, JP eh. Hello, Idol. Brother, taga saan ka? Dito sa Dasma, Cavite. Ay, taga Cavite lang din. Cavite. Ano tanong mo? Nawala ka. Nakamute. Itanong. Yan, sige, go. Ano tanong? Gusto ko itanong yung masama ba yung pagiging kuripot? Hindi masama yung pagiging kuripot. Ang masama, tulong ka ng tulong sa mga taong hindi naman kailangan ng tulong, nagpapanggap na kailangan ng tulong, pero kinukonsente mo lang pala yung kagaguhan nila. Ang masama rin, yung alam mong kailangan ng tulong at totoong nangangailangan ng tulong. Tapos ayaw mo, kahit nasa kapasidad mo naman, kahit konti. Okay. Yun ang masama. Pero nalilito ka kasi yata dun sa konseptong may mga magulang o kung sino man yung kamag-anak mo nangungutang sa'yo. Tapos alam mo namang panloloko lang ng kapwa at alam mo namang hindi ka na rin babayaran. Tapos ayaw mong pautangin. Tapos feeling mo nagigilty ka dahil hindi ka nagpapautang sa kanila kasi pakiramdam nagkukuripot ka kaya tinatanong mo sa akin yun. No! Anong kwento? Hindi mo yata nagets yung sinabi ko eh. Hindi, syempre, may mga iba kasing perceptive na tungkol sa pagiging kuripot is nakakasama. Yung iba naman is walang, hindi naman okay naman doon kasi mas nakakaipong ka. Mga ganun lang. Kaya gusto ko lang makita yung yung ang sabi perception sa Biblia, wag mong ikait ang tulong sa kinauukulan. Pagka nasa iyong kapangyarihan na ito'y gawin. Yun ang nakasulat sa Biblia. So yung alam mong mga taong talagang totoong kailangan talaga ng tulong at nasa kapangyarihan mo naman na gumawa ng tulong, tulungan mo. Pero hindi ang ibig sabihin ng pagtulong ay pangungonsinti ng kagaguhan na alam mong tamad yung kapatid mo, alam mong bulagsak sila sa pera, tulong ka pa rin ng tulong, pati diaper ng pamangkin mo sa'yo na inaasa, pati gatas ng pamangkin mo, pati trip ng magulang mo sa'yo na inaasa, wala na sa lugar yun. Ilaw, tubig, renta sa'yo inaasa, wala na sa lugar yun. Yung konsepto ng pagkukuripot, supposed to be, hindi yan paglalabas ng pera para sa mga bagay na alam mo namang hindi kailangan. So wag kang maglalabas ng pera sa mga bagay na hindi kailangan, lalo na sa mga taong hindi naman kailangan. Ganun yung tamang konsepto ng pagkukuripot. Para magkaintindihan tayo, ano ba ibig sabihin sa'yo ng kuripot? Yun yung hindi ko pa alam, wala pa akong sapat, yung wala pa akong klaro na talaga. Yun ang nga ibig ko sabihin. Kaya nga sabi ko nga kako, alamin mo muna kung ano ibig sabihin ng salita bago mo sabihin kung kailangan ba yan o hindi. Kailangan alam mo muna ibig sabihin ng salita. Parang halimbawa, itong bagay na to, tatanong mo sa akin kung kailangan ba to o hindi. Diba? Lahat ng tao magsasabi sa'yo kailangan yan. Lahat ng tao magsasabi din sa'yo hindi kailangan yan. Pero ano ba kasi to? Ano ba to muna? Diba? Unahin mo muna kasi ano ba kaya? Ano ba yan? Ano ba yung ibig sabihin sa'yo ng salitang kuripot? Bago mo malaman kung kailangan ba yan o hindi. Okay. Kaya pala tataka ako ba't parang hindi ka nagre-respond. Yung pala hindi mo lang pala talaga alam kung ano ibig sabihin ng salitang kuripot. I-google mo na lang. Tapos saka mo ngayon malalaman kung kailangan ba yan o hindi. Follow-up question, brother.
Sige. Meron akong random question about naman sa nature ng tao. Yung about sa prime daw. Kasi sa prime daw ng lalaki, sumaabot daw ng 30 to 30 plus. And then sa babae naman daw is mga 20 plus, ganun. Nakikita ko nga yun. Totoo Sabi po nga ba? raw, 25-ish ang parang age of maturity o prime peak ng babae. Sa mga lalaki naman parang 35-ish. Ako nararamdaman ko eh. Kasi hindi ganito ang mindset ko. Bago ako mag 25 anyos. Yun ang naalala ko. Bago ako mag 25 hindi ganito. 25 na ako, hindi pa rin ganito. 27 na ako, hindi pa rin ganito. Nagsimula lang pumitik to bago ako dumating ng 30 eh. Yung parang, alam mo yung malawak ng pananaw mo tungkol sa buhay, tapos naiintindihan mo na pati pinagdadaanan ng tao, alam mong hindi lahat ng pagkakataon tama ako, gano'n, yung mga gano'n, na hindi rin naman lahat ng pagkakataon mali ako, nakakapili na ako ng mga laban na nilalabanan ko, hindi dahil tama ako, ipaglalaban ko yan hanggang dulo kahit wala namang kwenta. Yeah. Mga ganong bagay. Mukhang hindi mo pa yata nagigets yung ganong konsepto. Follow-up question, brother. Wala pa. Kumbaga, ngayon, 22 pa lang ako eh. Okay. Gets ko na. Okay, matagal-tagal pa yun, brother. Kinig ka muna ng marami. Tanong ka muna ng marami. Tapos, paglipas ng panahon, matututo ka ng marami. Ganon yun. Huwag mong gagayahin yung mga katulad nito ni Jam. Ang sabi, ba't feeling mayaman ka? Talaga ba feeling mayaman ako? Nakakatuwa naman to si Jam. Tangina sa akin, sa akin compliment yan eh. Tingnan mo, wala naman akong ginagawa eh. Andito lang ako, sumasagot sa tanong ng mga tao, para sa kanya, mukha daw feeling mayaman daw ako. So mukhang nayayamanan ka sa akin, pero nayayabangan ka rin sa akin at the same time. Problema mo na yan, Jam. Problema mo na yan. Ganun talaga kapag kakutis mayaman ka eh. Akala nitong putang ina to, feeling mayaman dahil lang kutis mayaman ka. Wala. Ganun talaga kapag kakutis bayag ka, Jam. Ganun talaga. Anyways, follow-up question, brother. Idol yung tungkol daw sa evil eye. Kasi daw kapag ka nagsasabi ka doon ng plano sa advice, hindi daw natutuloy or nakakasama daw. Hindi ako naniniwala sa ganun, brother eh. Evil eye ng ibang tao. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Naniniwala ako dun sa ano to? Chichester like the live. Hindi like ko yung sarili kong live. Parang tanga to. Anyways, sorry, na-distract ako. Intrusive thought. Nakita ko kasi dumaan yung mukha ko, pati yung profile ko dito. Ako rin yun eh, Chichester eh. Tapos tinignan ko, 800,000 followers. Ako nga talaga yung profile ko yun. Nilike ko yung sarili kong live. Hindi ko alam paano nangyari yun. Pero anyways, going back to sa pinag-uusapan natin, hindi ako naniniwala rin sa konsepto ng evil eye. Naniniwala ako dun sa konsepto na nagkaroon na kagad ng spike ng dopamine sa isip mo nung kinuwento mo kung ano man yung gagawin mo. So dahil nagkaroon ng spike ng dopamine, it tricks your brain into feeling fulfilled. Kaya hindi mo na ngayon gagawin yung mga bagay na sinabi mong gagawin mo kasi imbis na ang spike ng dopamine makuha mo dun sa fulfillment ng actual na activity pagkatapos mong gawin yung activity o pagkatapos mong gawin yung bagay na nasa isip mo, ang nangyari, yung spike ng dopamine napunta dun sa validation ng tao kasi vinalidate ka dun sa plano mo. Ngayon, hindi mo na ngayon na-execute yung plano. Medyo malalim na usapin yan, brother. Pero it will take some time bago mag-sink in sa'yo yan. Okay, kumbaga parang parang in psychology talaga Oo. Hindi ako naniniwala dun sa parang external force na magagawa sa iyo ng tao tungkol dyan sa konsepto ng evil eye. Naniniwala ako sa konsepto na internal mo ang magkakaroon ng problema pag ikinikwento mo lahat ng bagay na nasa isip mo na gagawin mo pa lang to the point na pinupuri ka ng mga tao, yung mismong pagpuri ng mga tao ang nagpapaspike ng dopamine sa isip mo na imbis sana yung spike ng dopamine nang gagaling sa success mo dahil nagawa mo yung bagay na sinabi mo, nang galing tuloy yung spike ng dopamine dun sa validation ng mga tao sa'yo. Hindi ko alam kung nagets mo. Hindi ko alam kung nagets mo. Hindi, nagets ko rin po. Ganon yun. Kumbaga talaga, may psychological effect talaga siya. Oo, totoo.
Kasi imbis matuwa ka sa resulta, natutuwa ka sa pagpuri ng tao. Ganon yun. Yun, binabawan ko na lang para di na magulo. Imbis matuwa ka sa resulta, natuwa ka sa pagpuri ng mga tao. Dahil sa tuwa mo sa pagpuri ng mga tao, di mo na ginawa yung kailangan gawin. Ganon. Gets mo? So, okay. Kumbaga theory lang pala siya. Theory lang talaga siya ng iba. Oo, wala namang fact na mako-consider dyan sa konsepto ng evil eye. Diba? Parehas lang din yan ng bawal magwalis paggabi. Lalabas ang grasya. Ganon. Oo. Oo. May mga ganun. Yun. Follow-up question, brother. Okay, nakamute na si brother. Okay ka na? Okay na. Yung karamihan sa mga Ay, sorry. Naputol ko. Na-mute kasi. Okay, sige. Babae naman, Pia. Tangina, 1 hour 50 na pala ako. Ay mo na, bawi na lang to sa mga nagdaang araw. Kuha pa ako ng 2 pa. Sana hindi ako madali yung TikTok. Ay, 10% na yung battery ko. Sana umabot pa to. Wala si Pia. Piyang. Wala si Pia. Okay, next tayo. Ardolf. Takot na si Ardolf. Siya, magandang tanghali. Hi there! Hello! Taga saan ka? Boss Shai. Taga Caloocan po. Caloocan. Ano tanong mo, brother? Ang tanong ko, Boss Shai, paano magsisimula kapag reseller ka ng business? Paano mo ibebenta, especially through online? Dapat inalam mo muna paano mo ibebenta bago ka bumili ng ibebenta mo. Baliktad, inuna mo yata yung pagbili bago yung paano malaman paano ibenta. Dapat alamin mo muna paano ibenta bago ka bumili ng kahit na anong ibebenta mo, brother. Kasi tanong mo, magkakaproblema ka dyan. Ngayon, pahirapan mo tuloy sarili mo, i-figure out kung paano mo ibebenta yan. Baliktad, brother. Baliktad. Dapat inuna mo munang alamin. Actually, okay, so may item dito. Okay, good, ayos. O, ano nga yan? Mura yung item. Okay, good. Ano gusto natin gawin? Gusto nating ibenta. Okay, paano ba ibenta yung putang inang yan? Sana una muna yun. Bago ka naglabas ng pera, bago mo kinuha tong putang inang to, ngayon nasa iyo na tuloy yung putang ina, hindi mo alam kung paano iputang ina. Hindi mo alam paano ibenta. Sana inuna mo muna kung paano alam mo paano ibenta. Ano ba yung pinapabenta sa iyo? Actually, Boss Shai, hindi ko pa nabibili yung inventory item. Gusto ko lang alamin muna. Okay, sige. Galing, good job. Fairness, may common sense, good job. Okay, ano yung ngayon yung ibebenta? Especially food packs. Kasi I know, ito yung isa sa mga basic needs ng tao. Isa sa mga, ang trouble mo dyan, brother, yung konseptong saturated ng merkado tungkol sa food pack. So, hahanap ka ngayon ng kumpanya na, yun ang suggestion ko. Yan, mabilis yan, fast moving. Hanap ka ng kumpanya kung saan mo pwedeng ibagsak lahat yung mga yan, tapos bibili na kagad sa diretso. Fast moving yun. Kung wala ka makitang ganun, pwede kang pumunta sa pilahan ng jeep, sa pilahan ng tricycle. Kung agahan yan, mabilis maubos yan. Kung agahan yan, kung sa pilahan ka. Sa mga highway na medyo malawak yung highway, hindi masyadong makipot, parang pwedeng pumarada ang mga motor sa gilid. Magtatayo ka lang ng lamesa ron. Nakikita ko yan dito sa C6 eh. Ewan ko kung meron sa inyong dumadaan sa C6. Pero nakikita ko yan, pag dumadaan ako rito sa C6, may mga ang dami nila, utang ina, puro set up lang sila ng mga lamesa ron mula parang alas 4 yata na madaling araw hanggang alas 7 o alas 8 na umaga. Sold out na kagad sila, 4 na oras lang. Puro agahan lang binibenta nila. Ang dami nila, kasi lamesa, ang dami, isang mahaba. Nakikita ko yan dito sa C6 eh. Kung magagawa mo yung ganun, lagay mo sa mga pilahan. Pilahan ng jeep, pilahan ng tricycle, agahan yan kung agahan o tanghalian kung tanghalian. Medyo mahirap nga lang ang tanghalian sa mga pilahan kasi madalas na mga napagkakataon hindi lumalabas ang mga tao kapag tanghalian eh. Kumbaga ano yan eh, kumbaga hindi sila parang nagta-travel para sasakay sa jeep ganun. Pagka tanghalian matumal kapag sa pilahan ng jeep. Pero ang malakas sa pilahan ng jeep, tricycle, mga agahan. Yan effective diyan.
Kapag kahapon naman, yung mga tusok-tusok. Depende na lang kung ano ibebenta mo. Hindi ko alam kung ano laman ng food pack mo eh. Ikaw nang bahala, paano mo didiskarte yan? Ayan, nabigyan na kita ng ilang mga options. Kuha mo. Okay. Thank you, kuya. Mas malaki, mga kumpanya. Tipong yung kumpanya, walang concessionaire, lumalabas pa yung mga empleyado. Ikaw lang kayo na mag-deliver sa mga ganun. Mas mabilis yun. Okay na? Follow-up question, brother. Yun lang po, Kuya Chay. Salamat po sa insights mo. Okay, sige. Thank you very much, brother. Okay, next na tayo. Koy Bito. Hindi ko alam kung lalaki to o babae. Babae yung picture niya pero Koy Bito yung pangalan. Brother! Taga saan ka? Koy Bito, hello. Taga saan ka? Wala. Okay. Pakikinggan lang natin to si ano na magkalog-kalog ng mga bagay-bagay. Disconnect na natin. O yan. Tinamaan pa. Tinamaan pa yung kaldero. Okay. Disconnect. Okay, next na. Boss Chay. Brother, taga saan ka? Cavite po. Cavite. Okay. Ano tanong mo, brother? Boss Chay, anong masasabi doon sa konsepto ng Machiavelli? Kini ko Machiavelli. Yung it's better being fear than love if you cannot both. Oo. Sino mo yung sabi niya? Sinabi rin sa ML yan eh. It's better to be feared than loved if you cannot both. Pero original po yung sa libro ni Machiavelli, dun sa libro niya na alam ko yun. Untitled The Prince. Iniisip ko tuloy kung kanino ko ba narinig yan eh. It's better to be feared than loved. Parang si Alucard yata nagsabi niya sa ML. Narinig ko sa ML yan eh. Pero narinig ko nga kay Machiavelli. Killing yan. Killing. Hindi. Sino yung sabi? Tangina, hindi ko maalala kung sino sabi nun. Anyways, diretso. Si Silong. Silong. Silong pala. Silong. Kaya Silong yung sila ko, hindi ko naririnig yun. Anyways, feared than love. Feeling ko ano yan eh. Opinion niya. Kasi ako, I would rather be loved than feared. Parang, tinan mo, kaparehas ng ano yan eh. Kaparehas ng... Napaisip mo ako dun ah. Napaisip mo ako ron. In fairness ah, napaisip mo ako ron. Personal, natikman ko na kasi yung pakiramdam na kinatatakutan ako ng mga tao eh. Natikman ko na yung pakiramdam ng kinatatakutan ako ng mga tao. May respeto sa yung tao kasi yung respect, it anchors on fear. Pero at the same time, ilag sa'yo ang mga tao. Versus yung mahal ka ng mga tao na may respeto din sa'yo ang mga tao, na yung anchoring ng respeto nila nanggagaling sa pagmamahal rather than nanggagaling sa takot. Mas gusto ko yun. Kaya tanong mo, pansinin ninyo, nagbago ako branding. Dati branding ko sobrang seryoso eh. Ngayon nakikita nyo na ako tumatawa-tawa every now and then. So sa mga matagal lang naka-follow sa akin, alam niyo branding ko dati kinatatakutan talaga. Yan ang lumang branding ko. Ngayon kahit pa paano medyo tawa-tawa na eh. Kasi na-realize ko rin at the same time na okay sige, nirerespeto ka ng mga tao, kinatatakutan ka ng mga tao. Pero it doesn't necessarily follow that people love you as well. Diba? They may be drawn closer to you because of your wisdom, pero it doesn't necessarily follow that they love you. They may probably have a few benefits here and there. Nakakuha lang sila ng pointers sa'yo. Pero dahil sa takot, hindi nila makross yung boundary na mahal ka nila.
Kasi ang nako-cross lang nila na boundary, yung boundary lang na hindi makikinabang lang tayo sa gusto nitong tao na to, na mapakinabangan natin sa kanya kasi nakakatakot siya. Alam ko yung ganung pakiramdam eh. Kasi sometime in the past, alam mo, may mga tao talaga natatakot sa akin eh. Kahit ako minsan natatakot din ako sa sarili ko eh. When I am inside my head, it gets very dark in there. So hindi ako masyadong madalas mag-isa. Sa madalas na pagkakataon, lagi ako may kasama. Kasi, alam mo paulit-ulit ko naman sinabi sa inyo, masamang tao ako, twisted na utak ko, diba? Paulit-ulit ko naman sinabi sa inyo yun eh. Isipin mo yung pagiging masamang tao mo, sabayan mo pa ng matalinong utak, delikado ka. Diba? Ultimate warrior yung ganong klase ng mga tao eh. Walang anak, walang asawa, walang mga kadugo na tinuturing na kapamilya. Nakakatakot yung mga ganyang klase ng tao eh. I know. It takes one to know one. It takes one to know one. Yun din yung sinasabi ni Jordan Peterson, na for you to be a kind person, you have to know how to deploy a certain level of atrocity, and you have to control that atrocity inside of you for kindness to happen. Sabi ni Jordan Peterson, yung alam mo yung capable ka of extreme violence, pero you are controlling that violent mind inside of you, so kindness can take over. Kasi hindi mo naman masasabing mabuting tao ka kung wala ka lang talagang kayang gawin dahil mahina ka eh. Ang tawag lang talaga sa'yo nun, mahina, hindi mabuti. Kasi yung kabutihan, ipinaglalaban yan. In case hindi nyo alam, may mga taong namatay pa para alang-alang sa kabutihan eh. Diba? Ang kabutihan, ipinaglalaban. Pag wala kang kayang gawin, hindi automatic na mabuting tao ka talaga nun. Ngayon, going back to the original concept, I would rather be loved than feared. Tapos yung respeto nanggagaling sa pag-ibig sa akin ng kapwa-tao, na yung pag-ibig sa akin ng kapwa-tao nanggaling sa pakinabang ko sa kanila, at dahil nauna akong umibig sa mga kapwa-tao kung hindi ko kilala, ngayon umaani na ako ng pag-ibig galing sa kanila. Ngayon nararamdaman ko yun eh. Hindi ko alam kung napapansin niyo, pero sa social media ko, lalo na sa Facebook, yung mga wala sa Facebook dito, nakikita niyo yung mga post ko sa Facebook, tapos makikita niyo rin yung mga comment ng mga tao eh. Ngayon nararamdaman ko nang may mga taong nagmamahal talaga sa akin ng totoo. Na kahit hindi ko sila kilala, nandyan sila para sa akin. Lagi silang nagko-comment, lagi silang pag wala ako, hindi ako nakakapag-live. Chester, boss, kamusta ka? Sir, kamusta ka? Anong balita? Okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Baka may maitutulong kami sa'yo. May mga ganun eh. May mga nagme-message sa akin ng ganun eh. Actually, natong mga nakaraan yan, sa 5 araw halos na wala akong live, naramdaman ko talaga pagmamahal ng mga tao kasi ang daming mga tao kahit sa comment section, hindi na dun sa inbox. Yung inbox, di nyo naman makikita yun eh. Pero dun sa comment section, makikita mo, live ka na, namimiss na namin yung live mo. Yung, ano yun, nanggagaling yun, hindi naman dahil takot sila sa akin eh. Nanggagaling yung gusto nila ako makita, gusto nila akong marinig. Kasi ako yung naunang nag-deploy ng pagmamahal, na yung pagmamahal na yun, walang bayad, na hindi nyo kailangan mag-sign up sa course, wala akong binibentang course, wala akong binibentang seminar, wala akong binibentang kahit ano. Bukod sa sinigang, na kailangan mo literal pumunta rito para matikman yung sinigang, na alam mo naman, kung taga Visayas, Mindanao ka, hindi ka na makakatikim nito, maliban na lang, may pambayad ka ng pamasahe, papunta ng Metro Manila pa, tapos pupunta ka rito sa Angono Rizal, para ngayon makatikim ka ng sinigang. Pero alam mong nakatikim kayo ng pagmamahal galing sa akin, kahit na hindi ka makakabili, kahit nasa malayong lugar ka, kasi nauna akong nagmahal. Minahal ko kapwa-tao ko eh. Diba? Pwede naman ako mag-deploy ng takot katulad ng ginagawa ko dati. Pero it feels really good to be loved by people rather than be feared. Yung respeto ngayon ng mga tao nanggagaling na ngayon sa akin sa ano eh. Nararamdaman ko ang respeto ng mga tao ngayon sa akin nanggagaling na sa pagmamahal, hindi galing sa takot. Kasi yung respeto na galing sa takot, limitado masyado eh. Pero yung respetong galing sa pagmamahal, mapagbigay yun eh. Dahil nga dun sa respeto ng mga tao na galing sa pagmamahal, bumabiyahe pa sila ng malayo para lang bumisita sa akin dito. Na-appreciate ko talaga yun. Yung, alam mo yung pakiramdam na bumiyahe ng malayo kapwa-tao ko, tapos ako yung nahihiya ako na hindi man lang sila masalubong. Okay, sige, influencer, sikat, bla bla, kahit ano pa sabihin ninyo. Pero sa akin, hindi ko... Nahihiya ako sa kapwa-tao na bumiyahe ng malayo tapos hindi ko man lang nasalubong. Hindi man lang nila ako nakita samantalang ako yung pinunta nila dito. Nahihiya ako sa ganun. So, alam mo yun, pwede naman akong parang umarting nakakatakot, intimidating. Yeah. Pero as much as possible, nahirapan niya ako mag-transition ngayon eh.
Kasi sa mahabang panahon, in case hindi nyo alam, tangina. May mga tao talaga, tatakot talaga sa akin. Tas, alam mo yun, demeanor ko kasi, tapos facial feature ko pa, nakakatakot, wala sa hulog. Diba? Wala akong magagawa dyan yan na talaga ako Pinipilit ko i-adjust, pero, tangina, ang hirap pala maging jolly person pag hindi talaga yun yung personality mo. Alam mo yung pinipilit ko, ibaba yung sarili ko dun sa level na, ano yung feeling mo, pantay tayo. Pero may mga tao, tangina, yun nga yung sabi ko sa inyo, pagka pupunta kayo rito, bibisita kayo dito, ilistan nyo na yung mga tanong ninyo, kasi pag nakita nyo ako personal, tangina, malilimutan nyo yung tanong na yan, maniwala kayo sa akin. Malilimutan nyo yung mga tanong nyo sa akin kapag nakita nyo ako personal, intimidating ako. And I try my best not to. Pinipilit kong maging hindi ganun ka nakakatakot, hindi masyadong intimidating. Pero, tangina, embedded na sa akin kasi pag mag-isa ka lang sa buhay, alam mo yung lahat, pakiramdam mo, lahat ng tao tatarantaduhin ka. Ganun yung pakiramdam. Yun ang dahilan kung bakit mataas masyado guard ko. Tapos yun na mismo yung default ko, being a human being. Ang default ko talaga sa pagiging tao, yung konsepto na, alam mo yun, ang gusto ko mabuhay ng payapa, mabuhay ng walang inaagrabyado, pero ayoko rin ng inaagrabyado ako. So ngayon, masyadong mataas ang guard ko. Pinipilit kong ibaba, pero ngayon na pull off ko naman na although mahirap, pero nakaka-transition na ako ngayon from being feared to being loved. Ngayon nakaka-transition na ako. Nararamdaman ko na sa sarili ko na meron pala akong ganun sa loob ko na kapwa-tao, tulungan kita, ganun. Kaysa tatakutin ko kapwa-tao ko, diba? Yun ang masasabi ko tungkol dun. Ako palagay ko personal experience ang pinagbabase ni Makabeli doon. At saka ni Zilong. Kasi ang sabi rin naman ni Zilong happiness comes from within, not from others. Yan sasabi ko rin, brother. Follow-up question. Sige. Sige na, brother. Walang kaya ka. Nasa biyahe ka pala, leche ka. Mamaya madisgrasya ka dyan. Baka madisgrasya ka dyan, brother. Noong nakaraan, merong nag-comment. Boss, sumemplang ako pero nanonood pa rin ako sa'yo. Tumabi muna. Hindi, kanina po kasi nung nagtanong ako, paalis pa lang po ako ng bahay. Hindi ko na sinayang opportunity na makapagtanong ulit sa inyo. Okay, sige. Follow-up question. Ano po kaya yung ganito po kasi? Sa circle of friends po namin kasi. Sinasabi nila na okay lang naman daw po mag-asawa ng mag-asawa na wala akong solid foundation basta magtutulungan daw ng partner mo. Ang para sa akin kasi, tinatanong yung nasa circle of friends ko po. Kaya sabi ko naman sa akin, ang iniisip ko, tinatandaan ko yung mga tinuturo nyo na pagka wala ka pang solid foundation, wala kang karapatang mag-asawa, wala kang karapatang mag-anak. Nadali mo, brother. Kasi tignan mo, gaano karaming tao ang mayroong mindset na katulad ng mindset ng mga tropa mo. Dito lang tignan mo. Pakita ko sa'yo TikTok, akin muna sandali ang attention. Ilan sa inyo, yung hindi ka pa handa na mag-asawa, o yung jowa mo hindi pa handang mag-asawa dahil wala pa kayong pera, o wala pang maupahang bahay, wala pang bla bla. Tapos nagsipag-asawa na kayo, tas ngayon ang pakiramdam mo, miserable ang buhay mo dahil either naghiwalay kayo o magkasama pa rin kayo pero nagbubunga nga anak kayo. Type yes kung kasama ka ron. Diretsahan lang. Lag daw ako, lag. Kaya ako, naglalag. Teka lang. Dali, naglalag daw ako Dali lang. Ako yung naglalag. Ano gagawin ko rito? Naglalag ako. Kailangan yata ilagay ko muna sa freezer yung cellphone kasi nag-overheat daw yata Dali. Mabilis na lalagay ko lang sandali sa freezer yung Dali lang
rin pala. Wala na rin pala. Wala na. Namatay na rin yung TikTok ko. Ano nangyari? Oh. Ayun, so yung aking TikTok lobat na rin. Nag-overheat na. Anyways, ako Pilipinas diretso. Huwag muna kayo mag-aasawa pag alam nyo hindi pa kaya. Bakit? Kasi gagawa lang kayo ng miserableng buhay Mag-aasawa ka, mag-aanak ka. Tapos wala ka pang pangkain. Wala ka pang pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, renta, napkin ng babae, gatas ng anak, diaper. Huwag muna. Basta magtutulungan. Tangina, napakarami nang nadali ng ganyan. Akala nila ganun kadali yung sinasabing magtutulungan. Tangina, buti ko magtutulungan kayo. Paano ko magbungaan kayo? Diba? Ganun lang naman kasimple yun Pag hindi mo pa kayang mag-asawa, tangina mo huwag mag-asawa. Pag alam mo hindi mo pa kayang mag-anak, huwag ka mag-anak. Tangina mo naman. Diba? Mas madali ang buhay ng single ka lang. Diba? Kahit sarili mo lang yung cargo mo, magutom ka, walang problema. Diba? Wala kang bubong na sisilungan, walang problema. Kaysa kukuha ka ng tangina, kuha kang babae, kuha kang lalaki, tapos pagkatapos ng sarap, punong-puno na responsibilidad, di nyo pala kaya. Diba? Tapos ngayon, tapon nyo na ngayon yung partner nyo. Worse yan, pati anak tapon na. Pilipinas, galingan mo sa buhay. We don't get to live in this life for very long. Huwag kang gumawa ng mga responsibilidad na alam mong hindi mo naman kayang panindigan dahil lang sa kakatihan mo, dahil lang sa sinabi ng tropa na putang ina, habang buhay mo na ngayong kakargo tapos yung tropa mong nag-advise sa'yo ng kaululan, kagaguhan, and nowhere to be found na, missing in action na kapag ka nahihirapan ka na. Pilipinas, galingan mo sa buhay. Ulitin ko, you only get to live once. Pagkamatay mo, tangina, game over na. Hindi natin alam kung may kabilang buhay o wala. Pero nandito ka na rin lang naman, buhay ka na rin lang naman, galingan mo na rito, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo, o magandang hapon sa inyo, magandang tanghali sa inyo, magandang gabi sa inyo kung anong oras man maabutan kayo. Pilipinas, mahal na mahal kita. Good morning, everybody.